But Mayor, ano po yung 4-day work week, compressed work week? Sa Lunes po. Sa Lunes na. Ano pong marching order nyo? Baka may marching order po kayo sa inyo pong mga kawani, sa mga empleyado, and mamaya po mensahin nyo na lamang po sa ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Gasan at sa buong lalawigan na rin. In particular, dahil kayo po pala ang Pangulo ng League of Mayors dito po sa sa lalawigan po natin. Yes. Okay, thank you, DJ Myong. No? Well, sa aking mga kasamahan sa serbisyo publiko, nasabi ko naman po, napagkasundoan kanina ay during Monday sa ating flag raising, yan po ay mananatili sa alas 8 pero magtatapos tayo ng alas 7 dahil hindi natin sinasama yung portion ng flag raising. Pagkatapos po niyan, tayo po ay babalik dun sa usapang 7 to 6. 7 a.m. to 6 p.m. So, yan naman po ay except lang yung mga ilang departamento na hindi natin pwedeng isama doon tulad ng IRHU, tulad ng disaster, tulad po ng mga ilang mga vital public service departments, no, na mga ngailangan ng palagi siyang kailangan ready tumulong sa mga pangangailangan ng ating kababayan, no. At siguro po sa panghuli, sa pangwakas na aking pwedeng i-share sa ating mga kababayan, kung maaari po tayo po ay wag lang manood, mag-analisa po tayo na hindi po lahat ng napapanood nyo sa balita ay totoo. Hindi rin po lahat ng makikita ninyo sa news ay yun ang mensahe niya. Tanungin po natin ang sarili natin. Ano po ba ang epekto sa akin itong napanood ko? Ano po ba ang hindi sinasabi sa akin ng mga major news network? Magbasa rin kayo, magtingin din kayo sa iba. Mayroon mga nagkokomentaryo, may mga nagbibigay ng mga opinion nila. Hindi lahat tama, hindi lahat mali. Tingnan lang ninyo ano po yung pinakadirektang makakaapekto sa inyo. Basta ang bottom line po dito, lahat sila ay isa lang ang sasabihin sa inyo, ang direction nito ay papunta sa pataas. Lahat ng bilihin, lahat ng ano. Yun pong pagtaas ng bilihin at pagtaas ng mga presyo, tanggapin po natin, wala tayong magagawa. Ang katakutan po natin na kahit na tumaas to, kung wala naman tayong mabibili. Kahit ikaw ay may pambili. Yun po yun, ha? So, kaya po, worse, kung wala ka nang pambili, hindi mo pa mabibili. Di ba? So, ano pong ibig sabihin nun? Maaari po ba tayo sa ating sariling kakayanan at tinutulungan naman tayo ng Panginoon dahil very productive naman po ang lupa at ang kondisyon ng mga bagay-bagay dito sa isla natin, sa lalawigan natin, na very blessed tayo ng Panginoon. May dagat tayo na may laman, may mga lupa tayo na natatamnan, may mga hindi po tulad sa iba na disyerto na. Tayo po ay maraming binigay ang Panginoon. Ang inaantay na lang po nila ay disiplina at kasipagan ng Marinduqueño. Kung sana po yan ay mapapairal natin at hindi po tayo magiging madamot sa mga kapasidad po natin. When I say hindi po tayo magiging madamot, mag-isip po tayo kung saan natin pwedeng i-maximize. Bigyan ko lang po ako bago magtapos ng isang example. Alam ko po na ang pag-aaral ng ating agrikultura sa Marinduque ay salat. So ang sinasabi nila, kulang daw po ang lupa, etc. para makapag-self-sufficient tayo sa rice. Pero ako naniniwala kung pipilitin at magbubukas ng isip ang ating mga magsasaka at susubok sila ng mga ibang paraan para ma-maximize nila yung, halimbawa, kung dati nasanay kayo na 80, 100, okay na kayo. Kung kaya naman natin mag 150, 200 or more, at anong tulong ang pwedeng gawin ng pamahalaan para buksan ninyong isip ninyo na pagtulungan natin na maitaas yun para sa atin din. At hindi lang iniisip nyo yung tanim at ay para sa pamilya ko lang at tama na yun, happy na ako. Yung ganun po, no? Kasi darating po yung time na kailangan po natin i-maximize lahat ng resources na binibigay sa atin ng Panginoon para tayo mag-survive bilang isang mamamayan, bilang Marinduqueño. Hindi ko na sasabihin na bilang Pilipino. Bilang Marinduqueño na lang. We just take care
of our friends and family and yung ating pong lalawigan na ma-survive po natin itong krisis na to. And kung maaga po tayo maghahanda, hindi dahil tayo'y natatakot, pero mas magandang matakot tayo at maging Yes, handa correct. kaysa sa dumating ito at dun pa lang tayo mag-uumpisa. Tandaan po niyo, may kasabihan po tayo, aanhin niyo pa ang damo kung patay na ang kabayo. So, ibig sabihin, kung tayo po ay hindi naghanda ngayon at nandyan na ang krisis, nawawala na lahat, tsaka pa lang kita mag-aandar, tsaka pa lang tayo magtatanim, tsaka pa lang tayo gagawa nitong mga bagay-bagay na ito, huli na po ang lahat. Kasi hindi naman natin matitiis na wag kumain ng 1 linggo ng ganun. Ano po, no? So, hindi ko po sinasabing yan ay mangyayari. Hindi natin pinapangarap yan at hindi natin wini-wish na mangyari. Pero, ang masasabi ko po, walang may alam at hindi po ito tulad ng bagyo na pwede niyong isipin, sana wag tumama, pwedeng lumihis. Kung yung bagyo nga po, pag nakita natin, parating na sa TV, naghahanda na tayo, nag-i-evacuate tayo, at biglang lumihis, hindi tumama. Di ba nagpapasalamat tayo? Ito po, itong sitwasyon na to, hindi kagaya ng bagyo. Walang lihis-lihis dito. Tsaka Ito po, napoproject sigurado. Yes. Napoproject kung kailan matatapos. Ito, ito, hindi natin hindi. alam. Paano Wala. kung biglang iba yung maging isip na naman ng mga pinuno ng mga bansa na naglalaban-laban. At lalo pong lumalala. Ito po even when they stop, it will still be, for us it will still be worse. Even if the war stops. Kasi yung mga bansa na nakapaghanda, way back, sila yung unang makaka-recover. Iyan po yung gusto kong makita niyong analysis. Dito po sa atin, kung sino yung handa, siya ang unang makaka-recover. Pero yung hindi handa, siya yung mananatiling hirap kasi mabagal pa rin ang dating ng serbisyo, mabagal pa rin ang dating ng ayuda, mabagal pa rin lahat yan.